Ma, sabi ko naman sa'yo wag mong gagalawin yung sobre sa drawer eh. Pambayad yan sa HMO ko eh. Kailangan ko magpa-check up. Sabi ni Mika habang kinakamot ang braso hanggang sa magdugo na. HMO. Arte mo. Stress lang yan. Yung utang natin kay Aling Zenny. Akala mo ba makakalimutan yon? Pinasaringan na nga ako kanina sa palengke. Bastos daw ang anak ko. Sabi naman ng nanay niyang si Aling Sol nang hindi tumitingin sa kanya habang nagluluto ng tuyo. Bastos? Kasi hindi ako nagmano sa kanya. Ma, muntik na akong madapa sa gown ko dahil sa kanya. Sinasadya niya kasing humarang sa daanan ko eh. Tapos matignan mo to. Parang may kung ano sa loob ng balat ko. May gumagalaw sa loob oh. Ay nako, inuman mo ng paracetamol yan. At huwag kang mag-iinarte sa interview mamaya. Sayang yung exposure. Tsaka isipin mo yung kuryente natin anak. Utol tayo bukas kung hindi ka makaka-attend. Ang unang naramdaman ni Mika ay hindi naman sakit, kundi kati-kati. Isang simpleng gasgas sa kanyang balat sa bandang kaliwang balikat. Inisip niya noon na baka dahil lang to sa mumurahing tela ng Filipiniana na suot niya noong coronation night. Yung velvet na nabili nila sa Divisoria. Yung tipong kapag pinagbawisan ka, mangangamoy kalsada yung tela. Mika, smile! Focus sa camera 2. Sigaw ng floor director. Nasa gitna siya ng stage. Hawak ang bouquet na tuyot na ang mga gilid. Ang bigat ng korona sa ulo niya. Literal na mabigat. Dahil sa dami ng hairpin na bumaon sa anit niya. Para lang hindi malaglag ang karangalan niya. Sa harap ay nakita niya si Aling Zenny. Nakatayo malapit sa judge's table. Ang mukha ay parang nilamukos na papel sa sobrang galit. Paano ba naman? Noong tinawag ang top 3, nabunggo ni Mika si Aling Zenny, ang ina ni Tracy. At hindi lang basta bunggo, kundi nasandalan niya ang matanda noong pababa na ito ng stage. At sa sobrang pagod at kaba, ang nasabi na lang ni Mika, "Tabi po muna tita, nakaharang po kayo sa spot ko." Pag-uwi sa kanilang unit sa 4th floor ng isang tenement sa Santa Ana, ang amoy ng kanal at lumang mantika ang sumalubong sa kanya. Hubad agad ng sapatos. Ang mga daliri ng paa niya ay namumula na. Halos magbalat na dahil sa ipinilit na pagkasyahing 5 inches na heels sa paa niya. "Ma, nasaan yung alcohol?" Tanong ni Mika habang kinakamot ang balikat. "Nasa ibabaw ng TV. Tabi ng prayer candle. Bakit? May kagat ka ba?" Sagot ni Nanay Sol mula sa kusina, abala sa pagbibilang ng barya mula sa labada. "Wala, may makati lang." Ibinuhos ni Mika ang alkohol sa bulak at ikinuskus yun sa balikat. Pero habang ikinukuskus niya, lalong tumitindi ang pangangati. Parang may kung anong maliit na bagay ang naghahanap ng daan sa loob ng kalamnan niya. Tumayo ang balahibo niya. Hindi iyon galing sa kung saan. Naramdaman niya ang vibration sa mismong buto niya. "Mika anak, yung 50K, nakuha mo na ba yung cheque?" "Naku, next week pa ma. Ipaprocess pa raw ng barangay. Alam mo naman ang gobyerno natin, pati pang palibing kailangan pa may 3 pirma." "Ay nako, dapat madaliin na yan eh. Yung kapatid mo, hindi talaga makakapag-exam yun kapag hindi tayo nakapagbayad. Tsaka yung tsinelas mo, palitan mo na nga yan. Queen ka na. Tingnan mo itsura mo dyan. Mukha bang queen yan? Mas mukha kang pulubing naglalakad eh." Napatingin si Mika sa salamin. Ang ganda pa rin naman niya. Pero yung mga mata niya, lubog na. Kinamot niya ulit ang balikat. This time, gamit niya na ang kuko niya. Hanggang sa mamula na. Hanggang sa matuklap na ang unang layer ng balat niya. Wala naman siyang nakikitang kung ano. Pero naramdaman niya ang isang mabilis na pitik mula sa kanyang balikat. Gumapang ito pababa sa kanyang siko. Tapos huminto sa pulso. 3 araw ang lumipas. Ang pangangati
ay parang naging kulo na. Nasa loob siya ng isang maliit na klinik sa kanto. Amoy floor wax at luma na swero. Tinignan ng doktor ang braso niya gamit ang isang maliit na flashlight. Wala naman akong makitang rashes, Miss Valdez. Sabi ni Dr. Reyes. Baka dermatitis lang to due to stress. O baka sa makeup na ginagamit nyo sa pageant. Minsan kasi yung mga lid heavy na foundation, nagkukos talaga ng reaction yan. Dok, hindi nyo po ba nakikita? Inilabas ni Mika ang braso niya. Tignan nyo po, pinanood nila ang braso ni Mika. Sa loob ng 10 segundo, ay tahimik lang naman ang lahat. Maliban sa ugong ng electric fan na kulang na sa langis. Nang bigla, ang balat sa bandang pulso ni Mika ay umumbok. Isang maliit na bukol, kasing laki ng butil ng palay ang gumalaw pa itaas. Mabilis, na parabang may tumatakbong daga sa ilalim ng kumot. Napaatras ang doktor. Ano yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Dok. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mika. Dok, parang may kung anong gumagalaw sa loob ko eh. Nagsuot ng gloves ang doktor. Sinubukan niyang hawakan ang bukol. Pero sa sandaling dumampi ang daliri niya, ang bukol ay biglang nawala. Lumubog sa loob ng laman. Maybe it's a parasite or muscle twitch. Bibigyan kita ng prescription, antihistamine or relaxant. Pero Miss Valdez, I suggest na magpatingin ka rin sa iba. Ano pong iba? Psychiatrist? Hindi. Iba. Alam mo na yon kung anong ibig kong sabihin. San Jose ang barangay nyo, di ba? Maraming matatanda doon na may alam. Lumabas na si Mika ng klinik na nanginginig ang kamay. Barang. Ang salitang ayaw niyang isipin. Hindi siya naniniwala sa ganon. Moderno na ang mundo. May iPhone siya, may Gcash siya. Hindi na pwede ang kulam sa 2026. Ang mercury drug sa kanto ay puno ng tao. Amoy ng aircon na hinaluan ng gamot at basang payong. Yung sahig, puro putik na bakas ng sapatos ng mga taong kanina pang naghihintay. Nakatayo si Mika sa dulo ng pila. Nakasuot ng hoodie kahit na sobrang init. Kailangan niyang itago ang kanyang leeg. At ang kulo doon na hindi tumitigil. Para bang may kumukulong oatmeal sa ilalim ng balat niya. At bawat tibok nito ay may kasamang tunog na para bang dinudurog na tuyong dahon. Number 142. Sigaw ng pharmacist na mukhang pagod na sa buhay. Lumapit si Mika. Nanginginig ang kamay niya habang iniaabot ang reseta para sa hydrocortisone, ang gamot sa dermatitis. Miss, 850 pesos to. Yung generic 400. Alin dito? Tanong ni Cora. Hindi siya tumitingin kay Mika. Nakatingin lang siya sa computer screen na puno na ng fingerprints. Yung generic lang po. Bulong ni Mika. Inapa niya ang bulsa. Ang huling 500 pesos na dapat ay pambili ng bigas ni Nanay Sol. Habang naghihintay, naramdaman ni Mika ang isang matinding pitik sa may bandang panga niya. Isang binti ng insekto ang pilit na lumalabas sa gilid ng kanyang bagang. Humigpit ang kapit niya sa counter. Napansin ni Cora ang panginginig ni Mika. Miss, okay ka lang? Maputla ka? Baka anemic ka? Okay lang po. Makati lang po talaga. Inabot na ni Cora ang maliit na tube ng cream. O heto, ipahid mo agad para humupa na yung rashes. Hindi na nakahintay si Mika na makauwi. Pumasok siya sa banyo sa isang maliit na fast food chain. Ang banyo ay amoy ihi at sirang flash. Sa ilalim ng bumbilyang kumikislap, hinubad ni Mika ang hoodie niya. Ang leeg niya ay hindi na mukhang leeg ng tao. Ang dermatitis na sinasabi ng doktor ay naging matingkad na violet na. At sa bawat paghinga niya, ang kulo sa ilalim ng balat niya ay sumasabay sa ritmo ng kanyang baga. Iniga niya ang tube ng cream.
Lumabas ang puti at malapot na gamot. Ipinahid niya ito ng mabilis sa kanyang leeg. Sa loob ng 3 segundo, nakaramdam siya ng ginhawa. Malamig. Pero sa ika-4 na segundo, ang ginhawa ay naging impyerno. Napasigaw na lang si Mika sa lababo. Hindi pumapatay ng insekto ang cream. Ang steroids at moisture ng cream ay nagsilbing nutrients pa. Para siyang nagbuhos ng fertilizer sa isang pugad. Ang mga insekto sa loob ay nagfiesta. Ang kulo ay naging isang marahas na pagwasiwas. Sa sumunod na photoshoot para sa isang lokal na butik, hindi na maitago ni Mika ang hirap. Ang bawat flash ng kamera ay para bang hudyat na magfiesta ang kung ano man ang nasa loob niya. Mika, posture! Ano ba? Bakit parang baluktot ka? Sigaw ng stylist. Masakit lang po yung likod ko. Pagsisinungaling ni Mika. Ang totoo, nararamdaman niya ang pagkaskas sa likod ng kanyang mga mata. Sa bawat kurap niya, parang may maliliit na binti ang kumikiliti sa daluyan ng luha ng mata niya. Biglang pumasok si Stacy sa studio. May dala itong kape. Hi Mika! Oh, bakit parang haggard ang reyna natin? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mika habang pilit na pinipigilan ng sarili nakamuti ng kanyang mukha sa harap ng kamera. Pinapunta ako dito ni Mama. Gusto lang niyang magsorry sa inasal niya nung gabi ng pageant. Alam mo naman si Mama, competitive lang talaga yun. Inabot ni Stacy ang isang maliit na garapon. O eto, ointment yan. Gawa sa probinsya namin sa Siquijor. Magaling to sa mga rashes at kati-kati. Tinitigan ni Mika ang garapon. Ang kulay ng ointment ay parang kulay ng nagnanaknak na sugat. Isang madilim na dilaw na may halong berde. At ang amoy, hindi ito amoy gamot. Amoy itong nabubulok na karne na tinabunan ng sampagita. Salamat, sabi ni Mika sa tuyot na boses. Noong nakaalis na si Stacy, binuksan ni Mika ang garapon. May nakita siyang manipis at itim na buhok sa loob ng ointment. Hindi ito buhok ng tao. Masyado yung matigas, masyadong matulis. Sa halip na matakot, isang madilim na ideya ang pumasok sa isip ni Mika. Kung mamamatay siya o kung masisira ang mukha niya, hindi siya papayag na ang pamilya ni Stacy ang siyang mananalo. Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan ng organizer ng pageant. Hello sir, gusto ko lang pong i-report si Stacy. May dala po siyang prohibited substances dito sa studio at binabantaan niya po ko. Desperate move, selfish. Pero iyon lang ang paraan na alam niya para maprotektahan ang tanging bagay na meron siya. Ang kanyang posisyon. Live TV. Isang morning show na sikat sa buong bansa. Si Mika, suot ang kanyang korona at ang pinakamagandang gown na kanyang narentahan ay nakaupo sa tapat ng isang sikat na host. So Micaela, sabi ng host habang nakangiti sa kamera. Anong mensahe mo sa mga kabataang nangangarap din na maging beauty queen katulad mo? Huminga ng malalim si Mika. Pero imbis na hangin ang pumasok sa baga niya, naramdaman niya ang isang matinding bara. Parang may nakabuhol na alambre sa lalamunan niya. Ang pangarap. Napahinto si Mika. Ang kanyang mga mata ay biglang nagluha. Pero ang luha ay hindi malinaw. Malapot ito na kulay itim. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang itim na binti. Mabuhok yun. Matulis. Lumalabas yun mula sa kanyang mata. Naramdaman niya ang paggalaw sa loob ng kanyang bibig. Ang kanyang dila ay parang tinatakpan ng libu-libong maliliit na paa. Mika, are you okay? Tanong ng host na nagsisimula ng mag-alala.
Biglang sumuka si Mika. Hindi ito suka ng normal na taong may sakit sa tiyan. Ang lumabas sa bibig niya ay isang kumpol ng mga pakpak. Mga pakpak yun ng salagubang. Daan-daan. Basang-basa ng malagkit na likido na amoy nabubulok na basura. Ang tunog ng mga nagbabagsakang pakpak sa sahig ng studio ay tila ba ulan sa yero. Nagsimula ng magsigawan ng mga audience. Ang kamera ay hindi agad nakalingon. Kaya ang buong bansa ay nakapanood sa pagluwa ni Mika ng isang buong insekto. Isang itim na uwang na may mga sungay na kasing talim ng labaha. Gumapang ang insekto palabas ng bibig niya. Dumaan ito sa kanyang pisngi at tumigil sa ibabaw ng plastik na korona. Ang kanyang lalamunan ay puno na ng itlog. Nararamdaman niya ang bawat isa sa kanila. Maliit, bilog at mainit. Nakabaon ito sa tisyo ng kanyang lalamunan. Isang linggo matapos ang live TV incident, ang apartment sa Santa Ana ay tahimik. Wala ng kuryente. Ang tanging liwanag na lang ay ang sikat ng araw na dumadaan sa butas ng mga luma nilang kortina. Si Mika ay nakaupo na lamang sa sahig. Ang kanyang gown ay punit-punit na. Ang kanyang balat, puno na ito ng mga butas. Maliliit na craters kung saan lumalabas-pasok ang mga alaga niya. Ma? Pagtawag ni Mika. Walang sumasagot. Si Nanay Sol ay umalis na. Dala ang lahat ng gamit na pwede niyang ibenta. Hindi kinayang makita ng matanda na ang kanyang anak ay nagiging isang pukyutan o tila nga mas malala pa. Kinuha ni Mika ang nail cutter. Kinuskus niya ang kanyang hita. May nakita siyang isang pakpak na nakabaon pa. Gamit ang dulo ng nail cutter, dahan-dahan niyang hinukay ang laman. Wala nang dugong lumalabas. Ang lumabas ay isang madilaw na nana na may halong maliliit na uod. Hindi na siya naiiyak. Wala na siyang luha. Ang labasan ng luha niya ay okupado na ng mga insekto na ngayon ay nag-uumpisa ng kumain sa likod ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa salamin. Ang korona ay nasa sahig. Sira-sira na. Ako pa rin ang queen. Bulong niya. Mula sa kanyang tenga, isang manipis na tunog ang lumabas. Ang tunog ng libu-libong pakpak na sabay-sabay na nagbabibrate. Isang koro ng gutom. Walang tulong na darating. Walang dasal na diringgin. Ang coronation ay tapos na at ang panunungkulan ni Mika ay magpapatuloy hanggang sa ang huling piraso ng kanyang laman ay maging bahagi na ng kolonya. Sa huli, ang narinig lang sa loob ng madilim na unit ay ang pagkaskas ng mga binti sa semento at ang mahihinang tawa ng isang babaeng nakuha ang lahat ng gusto niya sa halagang hindi niya kayang bayaran.